Gigising sa inyong pagkakahimbing. Pupukaw sa inyong pananaw sa mga isyu ng lipunan sa araw-araw. Ito ang Hataw Balita. Bigat. Maaga. Good morning mga sambahay. Nandito pa rin po tayo live sa Baguio City kung saan nga po mamaya ay isasagawa na ang Miss Universe pre-pageant activities. Maraming in store for them. Meron silang parade sa Session Road. Meron silang activity para sa mga Rise Against Hunger na beneficiary nila at may benefit dinner pa rin sila sa Country Baguio Club. At walang pasok po ang mga estudyante ngayon at may mga ruta na mga pampublikong ng mga daan na isasarado dahil po dyan sa parada po mamaya. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Rason, ako po si Jun Suriao. Narito na po ang mga humahataw na balita. Korean kidnap victim na si Ji Ik-jo patay na ayon sa National Bureau of Investigation. Isa sa mga pulis na sangkot sa pagdukot sa Korean national sa Pampanga, ipalalagay ng DOJ sa lookout bulletin ng immigration. House Deputy Speaker Bai Sandra Sema itinangging sangkot ang anak sa Davao Night Market bombing noong nakaraang taon. Dry run para sa bagong traffic management scheme na ipatutupad ng MMDA isasagawa sa Biyernes. Judiciary Magis hangad na makuha ang automatic slot sa semifinals ng UNTV Cup Season 5. At 4 na taong gulang pasyente na merong trauma-related glaucoma na operahan sa tulong ng UNTV at Fatima University Medical Center. Tapos sa ating mga balita, patay na ang Korean kidnap victim na si Ji Ik-jo. Ayon sa National Bureau of Investigation, Assistant Regional Director Roel Bolivar, dinala ang mga labi ng biktima sa isang funeral parlor sa Bagbagin, Caloocan noong gabi ng October 18, 2016. Pagkatapos itong dukutin sa kanyang tahanan sa Angeles, Pampanga. Kinumpirmaan niya ito ng mga tauhan ng funeral parlor na inimbitehan nila para kunan ng pahayag. Ngunit wala nang nakuhang bangkay ang mga otoridad. Kabilang sa mga hinihinalang sangkot sa kidnapping sa Korean National, ang pulis na si SPO3 Ricky Santa Isabel. Pababantayan ng Department of Justice sa Bureau of Immigration ang posibleng paglabas ng bansa ni SPO3 Ricky Santa Isabel, ang isa sa mga pulis na idinadawit sa pagdukot sa negosyanteng Koreano na si Ji Ik-jo. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, ipalalagay niya sa Immigration Lookout Bulletin si Santa Isabel dahil wala pang naka-issuing hold departure order dito, kaya't may posibilidad na tumakas din ito palabas ng bansa. Isaan niya sa mga retiradong polis na suspect din sa pagdukot sa Korean National ay nakaalis na ng bansa patungong Canada. Submitted for resolution na ang reklamong kidnapping at serious illegal detention laban sa mga suspect. Samantala, nanganganib na maalis sa serbisyo ang halos 200 pang pulis matapos na magpositibo sa methamphetamine hydrochloride o mas kilala sa tawag na shabu. Narito ang hataw na balita ni Leia Ilagan. Sumasa ilalim na sa summary dismissal proceedings ang nasa 195 na pulis na nagpositibo sa shabu. Ayon kay PNP Crime Laboratory Management Division OIC for Operations, Police Superintendent Irene Rigunan, dinidinig na sa PNP Internal Affairs Service ang kaso ng naturang mga pulis. Lahat po ng result is pino-forward po namin sa IAS at sa DIDM. Pag na-forward na po namin, sila na po ang in charge sa
pagkaso po doon sa ano na yun. Lumabas sa isinagawang random drug test ng PNP sa may 167,852 tauhan nila sa buong bansa. Nasa 195 ang nagpositibo sa confirmatory test. 188 sa mga ito ang uniformed personnel at 7 ang non-uniformed personnel o NUP. Kung saan mula sa Region 4A at National Capital Region Police Office ang may pinakamataas na bilang ng nagpositibo. Tanging ang Police Regional Office Cordillera Administrative Region lamang ang walang pulis na nagpositibo sa ipinagbabawal na gamot maging sa marijuana. At sa susunod po is NCRPO. Ang pinaka-ranking po sa kanila is Chief Inspector. At ang pinaka-lowest is PO1. Mas marami po ang PNCO kaysa sa officer. Ang nasabing drug test ay ginawa ng PNP mula January 2016 hanggang January 17, 2017. Bahagi ng internal cleansing na isinasagawa ng pambansang pulisya. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue. Camp Crame. Ipapamahagi ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas ang kanilang binong primer ukol sa bagong kampanya ng militar laban sa terorismo upang malaya itong mabusisi at mapag-aralan ng publiko. Narito ang hataw na balita ni Brian De Paz. Magkakaroon ng briefing ang Armed Forces of the Philippines sa mga mamahayag sa bagong kampanya laban sa terorismo na tatawaging Development Support and Security Plan Kapayapaan. Sinasabing sequel ng IPSP Bayanihan ng DSSP Kapayapaan. Nakapaloob dito ang mahalagang estratehiya ng campaign plan ukol sa peace process. Ayon sa AFP, mas pinalawak ang DSSP Kapayapaan na nakaugnay sa National Vision at Development Plans ng pamahalaan. Naniniwala ang AFP na malaki ang magagawa ng DSSP Kapayapaan upang panatilihin ang peace, security at public order. Kasalukuyan pong nasa imprenta pa ang lahat ng primers na i-distribute natin. Kaya pag natapos na po ito, ay mag-i-schedule po tayo ng isang briefing para sa lahat. May 4 na konsepto ang Development Support and Security Plan Kapayapaan ng AFP. Una rito ang pagpapatuloy ng operasyon ng militar upang talunin ang foreign at local terrorist organization. Ikalawa ay ang kontribusyon sa pagtataguyod ng kapayapaan. Ang aktibong suporta sa law enforcement laban sa iligal na droga at ang kontribusyon sa pagpapaunlad ng bansa. This is a transparent document. You may scrutinize it and you may subject it to whatever review you may have. Ayon sa AFP, walang dapat ipangamba ang makakaliwang grupo sa bagong kampanyang ito at umaasa ang militar na makikipagkooperasyon ng grupo sa pagpapanatili ng kapayapaan sa bansa. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Camp Aguinaldo. Iniyak naman ng bagong pinuno ng Western Mindanao Command ng Armed Forces of the Philippines ang pagpapatupad ng mas agresibong mga hakbang upang tuluyan ng mapuksa ang mga teroristang grupo sa Mindanao gaya ng Abu Sayyaf. Narito ang hataw na balita ni Dante Amento. May bago ng commander ang Armed Forces of the Philippines, Western Mindanao Command. Pinalitan ni Major General Carlito Galvez Jr. si outgoing commander, Lieutenant General Mayoralgo de la Cruz, na mag-a-assume naman bilang Inspector General ng AFP. Dumalo sa change of command ceremony sina AFP Chief of Staff General Eduardo Anyo at Defense Secretary Delphine Lorenzana. Binigyang diin ng pinuno ng Sandatahang Lakas na pangunahing mandato sa bagong Westmencom Commander na maisakatuparan ang mandato ng Pangulo na puksain ang mga bandidong grupo sa Mindanao, partikular ang Abu Sayyaf Group. Sakop ng Westmencom ang Basilan at Sulu na pinagkukutaan ng bandidong Abu Sayyaf, habang ang dako naman ng Maguindanao ang balwarte ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters at iba pang lawless armed group. May utos ng Presidente, tapusin natin na lang ang teroristang grupo dito sa Western Mindanao. Lalo na yung Abu Sayyaf. Bubuhos natin yung suporta sa kanila at sama-sama gagawin natin. Positibo ang AFP na makakamit nila ang target sa tulong ng komunidad at iba pang sektor. Kailangan natin sana magsuporta din yung community, yung mga civilians, religious leaders para sama-sama natin matapos itong laban. Dante Amento, UNTV News and Rescue, Zamboanga City.
Magsasagawa ng ilang side meeting sina Communications Secretary Martin Andanar at National Security Advisor Hermogenes Esperon sa Washington, D.C. kung saan nakatakda rin silang dumalo sa inaugurasyon ng bagong halal na Pangulo ng Amerika na si Donald Trump. Narito ang hataw na balita ni Aga Kaakbay. Nagtungo na sa Washington, D.C. sina Presidential Communications Secretary Martin Andanar at National Security Advisor Hermogenes Esperon Jr. para sa gagawing inauguration ni President-elect Donald Trump sa Biyernes. Ayon kay Andanar, bukod sa inauguration, ay ang misyon nila sa pagpunta sa Amerika ay para din sa gagawin nilang side meeting sa Washington, D.C. Ang detalye ng mapag-uusapan ay sasabihin sa kanilang pagbalik. Opisyal na kakatawan kay Pangulong Duterte sa inaugurasyon si Charge d'Affaires to Washington, D.C. Patrick Chua Soto. Matatangdaang nagparating ng congratulatory message si Pangulong Duterte kay President-elect Trump sa pagkakapanalo nito. At umaasa ang pamahalaan na magkakaroon ng magandang ugnayan ng Pilipinas sa Estados Unidos sa pagkakaroon nito ng bagong Pangulo. Aga Kaakbay, UNTV News and Rescue, Malacanang. Naaresto ng mga tauhan ng Quezon City Police District ang mga nagbebenta at gumagawa ng pekeng lisensya at plaka. Iniimbestiga na rin kung sino ang posibleng kasabwat ng mga ito sa loob ng Land Transportation Office. Narito ang hataw na balita ni Grace Casin. Hindi na nakapalagpa ang mga fixer na maaktuhan sa pagbebenta ng peking lisensya sa entrapment operations ng Quezon City Police District. Nagkunwaring buyer ang isang pulis kaya mabilis na naaresto ang mga ito. Sinentahan ako ng peking lisensya. 1.8 nga to, benta niya sa akin eh. Hindi po lang sa pagkakaan na sir, sinabi ko po, gusto niyo pong madali. Pinaano lang sa akin to, pinaabot. Ako naman, hindi ko na alam na ano to. Pinasok rin ng mga pulis ang dalawang bahay sa Barangay Pinyahan na umano'y gawaan ng mga peking lisensya at plaka ng sasakyan sa bisa ng kanilang hawak na search warrant. Nakuha rito ang iba't ibang klase ng papel, printer, computer, mga dokumentong ginagamit ng mga ito sa paggawa ng peking LTO at international license at mga plaka. Nakumpiska rin ng isang caliber 38 na baril at 3 piraso ng bala. Hawak na ng mga pulis ang mga suspect na nahaharap ngayon sa kasong falsification of documents at paglabag sa Section 17 ng Republic Act 4136. Lahat ng mga pwedeng i-fake nilang dokumento, official receipts, CR, Certificate of Registration, pati na rin mga driver's license, even license plate. So we can say na talagang organized itong sindikato ito. Hindi naalis ng mga otoridad ang posibilidad na may mga kasabwat na empleyado ng LTO mga suspect kaya nagagawa nilang ma-access ang mga files at system ng ahensya. Magsasagawa naman ang masusing investigasyon ng LTO sa kanilang mga tauhan kaugnay ng mga natuklasang ebidensya. Mayroon pa tayong objective na kunin din yung mga contact nila sa loob. Not only LTO, even yung LTFRB, even our service providers na kung saan kami kumukuha ng cards. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Quezon City. Narito naman ang mga balita sa labas ng bansa na ihahatid sa atin ni Angela Lagunsal. Hi Angel, good morning. Good morning, Rina. Here are the news from different parts of the globe. Walmart Stores Incorporated says it would add about 10,000 jobs in the United States this year. This is through the opening or remodeling of 59 stores, as well as through its e-commerce business. Company spokesman Lorenzo Lopez says the number of jobs being created is consistent with previous years. The company employs almost 1.5 million people in the country. Biologists are investigating the death of dozens of false killer whales that became stranded in Florida's Everglades National Park over the weekend. The U.S. Coast Guard spotted the stranded mammals, members of the dolphin family, on Saturday in Hog Key. A total of 82 were found dead and another 13 were unaccounted for. Biologists will try to determine the cause of death using samples collected during post-mortem examination. World Food Program suspends airdrop operation in Syrian province of Deir ez-Zor due to heavy fighting in the area. The WFP has carried out 177 airdrops for 110,000 people in the city since the beginning of the operation in April.
It had its last drop on Sunday. WFP spokeswoman Bettina Lucier has not specified or elaborated on how long the already distributed food would start running out. She, however, says they hope the airdrops could resume as soon as possible. With airdrops, since it's just simply smaller amounts that are being dropped, we have to keep on going continuously. So we hope that we will be able to do this. And those are the latest news from around the world this morning. Back to you, Rina. Thank you, Angel, for that global news. Isang military welcome ang sasalubong sa mga nagagandahang dilag ng Miss Universe 2016 sa Baguio City ngayong umaga. Ang ilan sa mga kadete ng Philippine Military Academy excited na sa kanilang gagawing pag-escort sa mga beauty queens ng iba't ibang bansa. Narito ang hataw na balita. Paglapag pa lang ng Luwakan Airport, ang 130 matitikas na kadete ng Philippine Military Academy ang magbibigay pugay sa 32 na binibining kalahok sa pinaka-prestiyosong beauty pageant sa buong mundo. Siguro dito lang nila may experience to, involvement ng cadets. Magdo-draw sword yung ating mga kadete. And doon sila dadaan sa ilalim nung swords na naka-form into art. Traditionally, ginagawa yan pag may mga kinakasal. Kada kandidata ay may escort na isang kadete. Kaya naman ngayon pa lang ay feeling proud na sila at excited na sa arrival ng mga beauty ambassador. Papantayan naman ni Cadet Second Class Jezreel Dan Panelo ng Quezon City ang talino ng mga Miss U candidate sa question and answer. Feels good. It feels great. It's a great honor and a privilege to be able to escort the candidates of the Miss Universe, knowing that not a lot of people of my age in their early 20s get to do this, sir. Ang Tubong Lipas City, Batangas naman na si Cadet Second Class Razil John Cueto ay nagbabakasakali na mapapansin siya ng kanyang escortan dahil sa kanyang malalim na dimple at cleft chin at umaasang balang araw. I'm hoping, sir, maybe someday, sir, that I will have a chance to be one of the lucky men who will be hopefully getting married with a Miss Universe candidate, sir. Tampok din ang silent drill ng mga kadete na tiyak na kagigiliwan ng lahat. Yan ang silent drill nila mamaya yan. Oo, grabe yan, ha? Yung mga estudyante mamaya nakapila sila along session. At kasama si Pia Wurzbach saka yung 32 na candidates ang hindi lang pala sa airport sila sasalubungin ng mga kadete hanggang sa parada, hanggang sa gala night. Oo, magiging festive yung dating nila pagdating sa Session Road. May pahabol pa tayong trivia. Samantala, puntahan natin sina Atty. G, Beth at Chocas sa Radyo La Verdad 1350 sa Huntahan. Good morning. Nakakaingit na umaga sa inyo. Mukhang hindi malamig dyan, no? Wow. Oo. Hindi. Tita Rina, good morning. Lang kami. Pero naligo kami, ha? Oo, naligo talaga kami. Wala, hindi ko namin tinatanong. Yung aming pasalubong. Strawberry lang. Magkano kilo ng strawberry ngayon? Hindi na. Magkano kilo ng strawberry? Mura ngayon, di ba? Kapag hindi in season ngayon, mas mahal ngayon, Ate Beth, kasi kapag hindi in season, umaabot daw sila ng 250 pesos kada kilo. Nakabili pa ako ng nila, mga March to April, 50 pesos lang daw kada kilo. Totoo yun. Punta kami sa strawberry farm, wala masyado. Wala Pero masyado. yung Tita Rina, yung ube, yung ube yata year round yun na in season. Oo. Ube jam. 280. Yung maliit lang daw, Rina. Mas mura yung maliit. Yung maliit lang. Size pa, specified. Sige. Abangan nyo yan. Pero mura pa yung strawberry na yan kasi nakabili pa ako dyan around 400 pesos hindi talaga season. Kasi hindi in season. Hindi talaga season. Rina, saan ba mag-i-stay? Abangan nyo mamaya yung saan mag-i-stay yung sa mga Baguio Country Club. Yes. Baguio Country Club. And they will be arriving Atty. G.
Kuya Jun. Yes. Attorney, napakatindi na security. Mula dito sa may 3 kilometro. 3 kilometro yung bawat metro may mga nakabantay na pulis na sa kalsada. 2 pares na pulis. Ang balita Grabe. ko kasi June parang nagdagdag sila ng 700 nakapulisan dito sa Baguio. Kasi sa Vigan nagdagdag din sila 900. Dito naman daw sa Baguio 700 yung Sana ganun araw-araw, no? Sa Metro Manila. May John, para walang kidnapping. John, may balita rin ba kung may balita rin ba kung ang signals will they be shutting down the cell sites? Dahil ginawa nila yata sa Cebu yun kahapon. And then, di ba naging uso lately mula ng traslasyon, and then ng sinulog, they shut down the cell sites. At kahapon yata sa Cebu, they shut it down again. Kung tama ang balita ng dinig ko. Kahapon sa Cebu. Ewan ko dyan sa Baguio kung if they will be doing that also. Tito Jo, posibleng gawin din nila kasi nung nagpunta din kami sa Vigan during the event ay may signal jammer din tayo ng mga cellphone kaya hindi rin tayo makakontak sa ating news department at that time. So posibleng gawin din nila dito lalo na maraming mga tao ang nandito, mga turista na dumayo pa dito sa Baguio para lang makita yung ating mga nagagandahang kandidata. Ayan. Kuya Jun, Rina, maraming salamat. Babalikan namin kayo mamaya. Narito mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. House Deputy Speaker Sandra Sema itinangging sangkot ang anak sa Davao Night Market bombing noong nakaraang taon. 2 mambabatas kabilang sa narco-list ni President Rodrigo Duterte ayon kay House Speaker Pantaleon Alvarez. Deliberasyon at debate sa panukalang rebisahin ng konstitusyon, posibleng simulan ng Kamara sa kalagitnaan ng taon. Pagkakabit ng body cam sa mga pulis sa Quezon City, aprobado na ayon kay QCPD Chief General Guillermo Eliazar. Dry run para sa bagong traffic management scheme na ipatutupad ng MMDA, isasagawa sa Biyernes. At 4-year-old patient na mayroong trauma-related glaucoma na operahan na sa tulong ng UNTV at Fatima University Medical Center. Sa detalye po ng mga balita, tinanggi ni House Deputy Speaker Sandra Sema ang mga lumabas na balita na sangkot ang kanyang anak sa Davao Night Market bombing. Ito ay ayon kay House Speaker Pantaleon Alvarez. Narito ang hataw na balita ni Leslie Longbowen. Wala pang formal na pahayag si House Deputy Speaker Sandra Sema kaugnay ng pagkasangkot ng kanyang anak sa Davao City bombing. Ngunit ayon kay House Speaker Pantaleon Alvarez, nakausap na niya ang kongresista at sinabi na hindi sangkot ang kanyang anak na si Datu Muhammad Abdul Jabbar Sema sa bombing incident. Well, sabi niya, hindi talaga involved yung they are, nasa yan yung nasa politics sila. Hindi rin kumbinsido ang Davao del Norte congressman na may kinalaman si Abdul Jabbar Sema sa bombing incident maging sa sinasabing pagiging konektado nito sa Maute Group o di kaya ay sa Islamic militants. So bakit ka naman sasama doon sa maliit na grupo wherein yung father mo ay kasama dito sa malaking grupo, yung MNLF. Noong nakaraang linggo na aresto sa Malaysia si Abdul Jabbar Sema. Sa kasalukuyan ay nakikipag-ugnayan na ang Philippine National Police sa Malaysian authorities upang mailipat ang kustodiya kay Sema at makaharap ito sa investigasyon laban sa kanya sa Pilipinas. September 22 noong nakaraang taon nang maganap ang pagsabog sa night market sa Davao City kung saan 15 ang nasawi habang mahigit 6 na po naman ang sugatan. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines. Kinumpirma ni House Speaker Pantaleon Alvarez na 2 incumbent congressman ang kabilang sa narco-list ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit tumanggi siyang pangalanan ng mga ito dahil hindi pa anya nakakausap ang 2 mambabatas. Sinabi rin ng kongresista na marami ring local government officials ang umano'y sangkot sa illegal drug trade batay sa hawak niyang kopya ng listahan. Narito ang pahayag ni House Speaker Pantaleon Alvarez. May mga governors, maraming mayors. May judges, fiscals, generals.
iba pang balita, sumailalim sa Oplan Taphang o pagtitipon at pakikiusap ang mga pulis sa Camp Crame bilang bahagi ng anti-drug campaign program ng Quezon City Police District. Kasabay nito ay inihayag ni QCPD Chief General Guillermo Elazar na aprobado na ang paglalagay ng body cam ng mga pulis sa Quezon City. Narito ang hatol na balita ni Brian De Paz. Mahigit 500 pulis at barangay officials ang dumalo sa isinagawang Oplan Taphang sa Camp Crame. Kung may Oplan Tokhang o katok at pakiusap, pagtitipon at pakiusap naman ang pakay ng programang ito ng Quezon City Police District. Dito iniulat ni Quezon City Police Director Chief Superintendent Guillermo Elazar ang mga accomplishment ng QCPD sa programa kontra ipinagbabawal na gamot. Lumagda ang bawat pulis na tutugon sa programa ng pamahalaan laban sa iligal na droga. Ayon kay General Elazar, pagkakataon na ito upang sumuko ang ilang pulis na nasasangkot sa iligal na droga. Of course, hindi naman tayo nag-expect na may susurrender, pero just the same, they could do that. Pwedeng gawin nila sa atin na makipag-cooperate sa atin. Samantala, inihayag rin ng hepe ng QCPD na aprobado na ang pagkakabit ng body cam sa mga pulis na magsasagawa ng operasyon kontra iligal na droga sa lungsod. Naniniwala ang hepe na malaki ang magagawa nito upang makita ang aktwal na senaryo ng operasyon. Aabot sa mahigit 200 milyong piso ang inilaang budget ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ukol dito. Approve na ang budget sa amin. We are finalizing the terms of reference. The Quezon City government will procure 800 body cams convertible into dash cam. So we're expecting that this first quarter o at most itong first semester ma-deliver na sa atin yun. Magsisilbing communication equipment ng QCPD ang nasabing body cam. Pag suot nila ito, pwede sila mag-communicate sa iba. And this is a GPS functionality so that we can monitor kung nasaan itong mga GPS na ito. And another thing is that, they can record the images and the images could be seen live through live streaming dun sa aming monitors sa different tactical operation centers sa district. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Posibleng sa kalagitnaan ng taon ay magsisimula na ang Kongreso sa pagtalakay at debate para sa panukalang rebisahin ang 1987 Constitution. Narito ang hataw na balita ni Mirasol Abugadil. Inaabangan na lamang ng lower house ang magiging resulta ng pagbabalangkas ng Constitutional Commission ng panukalang mga rebisyon sa 1987 Constitution. Ayon kay House Speaker Pantaleon Alvarez, kung matatapos na agad ang appointment ng mga bubuo sa CONCOM ay posibleng makapag-convene na ang Kongreso sa kalagitnaan ng taon. Batay sa Executive Order No. 10, 25 ang magiging miyembro ng consultative body. As soon as tapos na yung appointment, hopefully by this month, pwede na mag-umpisa ng trabaho yung commission, and maybe in 6 months time we can already convene Congress into a constituent assembly. Sa gagawing pagrebisa, ayon kay Congressman Alvarez, lahat ng probisyon ng 1987 Constitution ay posibleng mabago. Kabilang narito ang usapin sa magiging term limit ng isang pangulo ng bansa. Magpapalit tayo ng form of government, no? From a unitary to a federal setup. So, depende yan sa i-recommend ng Constitutional Commission. Kabilang ang charter change sa priority bills ng Kamara. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Philippines. Inaasahan ng opposition congressmen na magkakaroon ng mahabang debate sa plenaryo at posibleng maantala ang pagpapasa ng panukalang ibalik ang parusang kamatayan sa bansa. Sa kabila nito, tiwala pa rin si House Speaker Pantaleon Alvarez na agad itong maipapasa bago magtapos ang sesyon ng Kongreso. Narito ang hataw na balita ni Nel Maribuhok. Posibleng maisalang na anumang araw sa plenaryo ng mababang kapulungan ng Kongreso ang panukalang reimposition ng death penalty. Ayon sa opposition bloc, posibleng umabot sa 50 kongresista ang mag-i-interpolate o magtatanong sa plenaryo at posibleng humaba pa ang debate tungkol sa pagpapasa ng controversial na panukala.
Sinabi ni Albay Representative Edsel Lagman noong 13th Congress sa proposed abolition ng death penalty, umabot sila ng 3 linggo sa plenaryo bago ito tuluyang naipasa. Dagdag ng mambabatas, kung batay sa konsensya ng mga mambabatas sa magiging botohan, tiyak na mananalo ang mga anti-death penalty. As of now, if there would be a conscience vote, then definitely it will not pass. But the Speaker wants a party vote, which is a pressure vote. Their positions are based really on their strong personal convictions. Nangangalap na rin ang grupo ng mga kongresista ng suporta mula sa ibang mga organisasyon. We are also mobilizing civil society groups that would oppose on the death penalty. Dahil dito, hindi naniniwala ang opposition bloc na makakapasa ang panukala bago matapos ang sesyon. Ngunit sa kabila nito, ayon kay House Speaker Pantaleon Alvarez, I am very confident na ipapasa to. Meron tayong coalition, meron tayong supermajority. Kung meron mang lilihis doon, siguro mga 5 or 10. Naniniwala ang liderato ng Kamara na aabot lamang sa 30 session days ang magiging debate para sa pagpapasa ng death penalty reimposition bill. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Duda naman ang ilang senador na maipapasa agad ang panukalang pagbabalik ng parusang kamatayan para sa heinous crimes. Narito ang hataw na balita ni Joyce Balancio. Kamara, inaasahan sa pagtatapos ng sesyon ay maipapasa na ang panukalang pagbabalik ng death penalty sa Senado. Tila mahabang debate pa ang pagdaraanan nito. Ayon kay Senate President Pro Tempore Franklin Drilon, patuloy na tututulan ng Liberal Party ang pagpapasa sa nasabing panukala. The LP has taken the position that it is against the death penalty. So when it comes to the floor, we will state our position. Pati ang dating chair ng Commission on Human Rights na si Senator Laila De Lima, sinabing walang patunay na nagiging mabisang pagsugpo ng krimen ang panukala at sa halip ay ayusin na lang anya ang criminal justice system. Anuman ang klase ng krimen ay nandyan pa rin certain room for reformation and certain room for restorative justice. Hindi rin anya agad makalulusot ang panukalang batas na ito sa 24 na senador dahil sa iba't ibang pananaw sa issue. Mahirap basahin yung mga naandito sa Senate. Hindi pwedeng magbotohan based sa usap-usapan lamang. No? Dito sa Senado kasi, all 24 of us would like to be heard and would like to argue. Suwestyon naman ni Senator Panfilo Lacson, bumuo na lang ng subcommittee na kinabibilangan ng mga senador na pabor dito. Hinihikayat din ni Lacson si Senator Manny Pacquiao na siya na ang mamuno sa pagdinig ng naturang komite bilang siya ang nagsusulong ng panukalang batas na ito sa Senado. Sang-ayon naman si Senator Pacquiao sa hamon na ito. Biblically, death penalty is allowed. The Bible says, do not kill. Ang ibig sabihin kasi nun, pag nagkasala ka sa akin, hindi kita pwedeng patayin. Let the authority handle that. Pabor din si Majority Floor Leader Tito Soto sa parusang kamatayan, pero para lamang sa mga kaso ng high-level drug trafficking. Kung ikukumpara sa ibang krimen, dapat anya mas maging mabigat ang mga parusang may kaugnayan sa droga. All the other crimes kasi, rehabilitation is possible. O yung sinasabi nilang bulokin sa kulungan is better. Okay yan, di ba? Pero yung high-level drug trafficking, nakakulong na, nag-ooperate pa eh. Kaya hindi pwede. We have to inhibit them. 9th Congress pa lang ay dinidebate na dito sa Senado ang panukalang pagpapabalik ng death penalty sa bansa. Ngayon muli masusubok muli ang stand ng Senado hinggil sa issue dahil habang hati ang opinyon ng mga senador dito, nananatili pa rin ang pagpapabalik ng death penalty bilang isa sa mga prioridad ng Duterte administration. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Magsasagawa ang Metro Manila Development Authority ng isang dry run sa darating na Biyernes, January 20 para sa bagong traffic scheme na ipatutupad sa EDSA. Narito ang hatong na balita ni Joan Nano.
Simula sa Lunes, isang bagong traffic management scheme ang muling ipatutupad ng Metro Manila Development Authority sa EDSA, kung saan isang zipper lane ang bubuksan sa mga motorista sa may bahagi ng Cubao Main Avenue sa Quezon City, natatagos ng EDSA Ortigas Flyover, Mandaluyong City. Layon pa rin ang hakbang na ito na maibsan na mabigat na trapiko sa may bahagi ng EDSA southbound tuwing umaga. Bukod sa ilalagay na zipper lane, isasara rin ng MMDA sa mga motorista ang U-turn slot sa may bahagi ng Camp Crame malapit sa may area ng Santolan. Sisimula ng implementasyon ng bagong traffic management scheme sa Lunes, January 23, simula alas 9:30 hanggang alas 11:30 ng umaga. Kaugnay nito, isang dry run ang isasagawa ng MMDA sa darating na Biyernes ng umaga, January 20, upang masubukan ang aktwal na epekto nito sa trapiko. So isa continuous motion na mabawasan natin yung sasakyan from parang in-extend ho natin. So from 6 to 10 a.m. yung provincial bus ban. Nakakatulong ho yun. 9:30 nag-adjust na ho tayo, ipapasok na ho natin tong zipper lane. Aabutuin ng 12. Sa pagtaya ng MMDA, aabuti ng nasa 20 minuto ang mababawas sa oras ng biyahe kapag naipatupad na ang bagong regulasyon sa trapiko. Nasa 30 mga tauhan naman ng MMDA ang ide-deploy sa area na madadaanan ng zipper lane na siyang mangunguna sa pagmamando sa daloy ng mga sasakyan. Ayon sa ahensya, bukod sa paglalagay ng zipper lane ay asahan pa nila ng mga motorista ang iba pang sistema na kanilang ipatutupad sa mga kalsada sa mga susunod na linggo. Samantala, sa Huwebes ay magtutungo sa Davao City si MMDA Acting Chairman Tomas Orbos kasama ang iba pang mga mayor para sa isasagawang Metro Manila Council kung saan kabilang sa mga pangunahing tatalakayin ang panukalang extension ng no window hours at extended hours sa number coding scheme. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Makati City. Pinasasagot ng Korte Suprema ang Department of Energy at Energy Regulatory Commission sa petisyong patigilin ang implementasyon ng kanilang bagong polisiya na posible umanong makasama sa ekonomiya ng bansa. Naritong hataw na balita ni Roderick Mendoza. Inatasan na ng Supreme Court ang Department of Energy at Energy Regulatory Commission na sagutin ang petisyong patigilin ang implementasyon ng kanilang retail competition and open access policy. Sa ilalim nito, inuobliga ang malalaking power consumer na makipagkontrata lamang sa mga supplier ng kuryente na nasa listahan ng ERC. Ngunit tutol dito ang Philippine Chamber of Commerce and Industry kaya't hiniling nila sa Korte Suprema na maglabas ng temporary restraining order. The court directed the respondent to submit their comment to the petition of Representative Umali within a non-extendable period of 10 days from notice. Paliwanag ng PCCI, taliwas sa konstitusyon ang naturang pulisiya dahil nilalabag nito ang kanilang karapatan sa due process at equal protection. Babala ng mga lokal na negosyante, magre-resulta ito sa mas malaking gasto sa kuryente na magdudulot naman ng pagtaas sa presyo ng kanilang mga produkto at serbisyo. Kaya't apela nila sa Korte Suprema, ipawalang bisa ang 5 mga kautusan ng DOE at ERC na nagpapatupad sa naturang pulisiya. Sa susunod na buwan na ang nakatakdang deadline upang makipagkontrata ang malalaking power consumer sa mga accredited na supplier, kaya't mahalagang maresolba agad ang kaso. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Mahigit 100 pamilya ang nawala ng tirahan sa nangyaring sunog sa Parañaque City kagabi. May live report si Maki Libradilla. Maki, magandang umaga. Yes, Atty. G, tinupok ng apoy ang nasa 60 bahay sa Sitio Pag-asa, Barangay San Valley, Parañaque kagabi. Sa inisyal na investigasyon ng Bureau of Fire Protection, napabaya ang kandila ang pinagmula ng apoy na nagsimula sa ikatlong palapag ng bahay ng isang nagngangalang Dodong Masangkay. Mabilis lumaki ang apoy dahil sa malakas na hangin at gawa lamang sa light material sa mga bahay. Kaya naman iniakyat hanggang ikalimang alarma ang sunog, lalo pa at malapit lang anya sa South Zone Expressway ang Sitio Pag-asa. Ang mga residente naman, kanya-kanyang likas, bitbit ang mga naisalbang gamit at mga mahal sa buhay. Ang ibang residente naman walang natira sa kanilang mga ari-arian. Maapila ngayon ang nasa 150 pamilyang nasunugan ng tulong para muli silang makapagsimula
sa buhay. Ayon sa BFP, tinatayang aabot ng 1.5 million pesos ang halaga ng nasunog ng mga ari-arian. Samantala, sa isang covered court muna nagpalipas ng magdamag ang mga residente na nasa. Maraming salamat, Maki Libradilla, live mula sa Parañaque City. Para naman sa mga balita sa labas ng bansa, narito si Rina Villamor Camara. Yes, Rina, go ahead. Thank you, Angela. Here are the latest news from different parts of the globe. A 55,000-pound truck was swallowed by a sinkhole at a highway in Hall County, Georgia. Hall Fire spokesman says the truck was carrying 1,600 gallons of water. An active fuel leak has been reported to the Georgia Environmental Protection Division that was called in to handle the situation as it unfolds. No injuries have been reported. Meanwhile, Brazil President Michel Temer aims to build nearly 30 prisons this year to ease chronic overcrowding in the penitentiary system. This is part of a package of the emergency measures to tackle a wave of deadly prison riots. Temer says Brazil's federal government would build 5 maximum security prisons to house the most violent convicts. Report says at least 140 inmates have been killed since the start of the year in riots at poorly staffed prisons run by cash-strapped state governments. Brazil's penitentiary system is the 4th largest in the world. It is home to more than 620,000 convicts and is running more than 50% over its capacity. In other news, tourists enjoy relaxing beachside experience in Australia where people are not allowed to swim. Early Briones has the details. When the going gets tough, when you need a fresh ground to unwind yourself, Sydney Darling Harbour may just be the perfect place for you by walking through the Harbour Sands. The Harbour Sands is situated at the heart of Sydney Harbour, consisting of 150-ton beach sand, large beach umbrellas, and deck chairs. With a temporary beach attraction within the harbour, a waterside sandpit makes a great spot for people to have a different beach experience. Unlike the street beach in South Bank, Brisbane, where people can dive into the beautiful man-made beach within the city, Harbour Sands offers a different experience. You can grab a deck chair and a beach umbrella, but you are not allowed to swim. Yeah, it's different. It's accessible. It's good because if you get tired walking, you can just sit down. It's really beautiful, especially for kids. Okay. Yeah, they can play on the sand, and for grown-ups, adults, they can come over here and relax and enjoy the view. It's very beautiful. I was just walking here, and I was looking for a place to sit down and have my sushi, and then I found that, so I decided to sit here and eating my sushi. To ensure Sydney-siders celebrate summer safely, beach patrols are also around, giving out sunscreen protection and misting fluids for cooling down. Harbour Sands offer many entertainment activities to visitors, such as cool music from Thursday to Sunday nights, free giant games like Giant Chess and Giant Jenga, and other fun physical activities. Fireworks were also lit over the weekend on Saturday, January 14. Harbour Sands is open every day from 9 a.m. to 9 p.m. until January 22. A quick and easy getaway within the city's hustle and bustle. Early Briones, UNTV News and Rescue, Sydney, Australia. In addition to that, Angela, Australia is one of the most shark-infested countries in the world, particularly in Queensland and New South Wales. And those are the latest news from around the world at this hour. Back to you, Angel. Thank you, Rina. Para naman sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website na untvweb.com. At abangan sa ikatlong paghataw ng mga balita. Motorcycle rider na nabangga sa poste ng kuryente sa Quezon City, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team. Isa patay, 5 ang nakaligtas sa nasunog at lumubog na cargo vessel sa bahagi ng Bataan. 4 pang tripulante hindi pa rin natatagpuan.
Gambia President tumangging bumaba sa pwesto. State of emergency idineklara. Two-time champion Judiciary Magis hangad na makuha ang automatic slot sa semifinals ng UNTV Cup Season 5. At 4-year-old patient na mayroong trauma-related glaucoma na operahan sa tulong ng UNTV at Fatima University Medical Center. Sa detalye po ng mga balita, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang lalaking sugatan matapos bumangga ang minamanehong motorsiklo sa poste ng kuryente sa Quezon City kagabi. Narito ang hataw na balita ni Reynante Ponte. Nakunan ng CCTV camera sa barangay Doña Josefa ang pagbangga ng isang motorsiklo sa poste ng kuryente sa Cordillera Street, Quezon City, bandang alas 11:27 kagabi. Sa bilisang takbo ng motor, agad tumilapon sa kalsada ang biktima na kinilala na si Angelo Liwa, 18 anyos. Pero ang tulin daw niya talaga. Sobrang tulin niya kasi gigewang-gewang siya. Agad itinawag ang aksidente sa 911 UNTV na agad namang responde. Nilapatan ng pangunalunas ng UNTV News and Rescue Team ang mga tinamong sugat sa mukha, binti at balikat ng motorcycle rider. May posibilidad na nagkaroon din ito ng head injury dahil wala itong suot na helmet ng maaksidente. Matapos malapatan ng first aid, isinugod na siya ng grupo sa East Avenue Medical Center. Samantala, hindi naman nakontak ang kamag-anak ng biktima dahil wala itong ID, hindi rin ito kilala sa lugar. Kuha rin sa CCTV nang tinangay ng isang tricycle driver ang cellphone nito habang nakikiosyoso sa aksidente. Sa ngayon ay pinaghahanap na ng mga otoridad ang nagnakaw sa gamit ng biktima. Reynante Ponte, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nagkainitan kahapon sa sesyon ng Senado sina Senator Juan Miguel Zubiri at Antonio Trillanes IV. Sinagot ni Zubiri ang paratang ni Trillanes na nais nila ni Senator Richard Gordon na i-whitewash ang investigasyon sa bribery scandal ng immigration o ng ilang immigration officials. Narito ang hataw na balita ni Mirasol Abugadil. Inihayag kahapon ni Senator Juan Miguel Zubiri sa kanyang manifestasyon sa pagsisimula ng sesyon ng Senado na nasaktan siya sa akusasyon ni Senator Antonio Trillanes IV laban sa kanila ni Senator Richard Gordon. Ayon kay Trillanes, nais nilang i-whitewash ang investigasyon ng Senado sa 50 million peso bribery scandal na kinasasangkutan ng ilang dati at kasalukuyang opisyal ng Bureau of Immigration. Never in my 9 years as House of Representatives member, and many of you were my colleagues in the House of Representatives, and 4 years as a member of this August chamber, have I been accused of whitewashing, stalling, stopping any sort of investigation, Mr. President. Now, I take offense on that, Mr. President, and I do not know what should be done. Will it be taken up by the Ethics Committee or the gentleman involved apologizes to this representation? Nanindigan naman si Trillanes sa kanyang naging pahayag. Magugunitang nag-ugat ang issue matapos sabihin ni Zubiri na dapat ay ang Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Richard Gordon ang mag-imbestiga sa umano'y panunuhol ng gambling tycoon na si Jack Lam. They blocked the referral to my committee. And therefore, they should expect me to react on the matter. And I'm glad that the gentleman took offense because if the statement was meant to be offensive. So at least he feels something. You want to declare war, then you should be prepared to have war. I'm glad that he declared war. But you know, Mr. President, mabait akong tao. And people know me. I'm one of the most amiable senators of this chamber. But don't, if you pick a fight with me, I'll fight. I did not become world champion in arnis for nothing. If you want to fight, tell me how you want to fight. Say it in front of my face. Don't say it in the media. Come out here. Binalikan rin ng dalawa ang mga kasong kinasangkutan ng isa't isa tulad ng 2007 election fraud at nabigong kudeta noong panahon ni dating Pangulong Gloria Arroyo.
umabot na ang dalawa ay inawat na ang mga ito ng mga kasamang senador. Sa huli ay nagdesisyon na lamang si Senate President Aquilino Coco Pimentel na suspindihin ang sesyon kasunod ng pangyayari. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Philippines. Samantala, alamin naman natin ang mga ibang balita sa ibang panig ng bansa mula sa Davao City. Ihatid sa atin ni Victor Cosare ang mga balitang Prom D. Yes, Victor. Babalikan po natin si Victor Cosare mula sa Davao City. Samantala, alamin po natin ang magiging lagay ng panahon sa buong maghapon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Maya Paabak, Ray. Maya Paabak, Jun. Maya Paabak. Yes, Maya Paabak, Jun. Maya Paabak, Kuya Daniel, sa ating mga kasambahay. Medyo magkakaroon tayo ng medyo bawas na mga pag-ulan ngayon kumpara doon sa mga nagdaang araw. Ito bang pupuntahan ang ating mga nagagandahang Miss You contestants ay magiging maganda ba ang weather o talagang wala man pag-ulan pero mas maganda yung malamig eh? Yes, Jun. Ang concentration ng amihan natin sa may area ng Northern Luzon, kung makikita natin, itong Northern Luzon particular, pero buong Luzon ay umiiral itong amihan. At doon sa mga kasambahay natin, nandito sa may area ng Visayas and Mindanao, lalo na sa may eastern section, malaki ang chance naman na magkaroon ng mga pag-ulan. Dahil meron tayong tail end of a cold front, ito yung ulap. Kung makita natin yung satellite imagery, June, dito nga Pag-asa, ay makikita natin yung mga pag-uulap na nakakonsentrate. Yung radar ng Pag-asa, yung satellite imagery, makikita natin dyan na nakikita natin na may mga ulap nandito sa may area na halos na tumatakip dito sa may eastern section ng Mindanao, Jun. Diyan yung malakas na mga pag-ulan. Pero yung Luzon, sa lugar nyo, Jun, ay may liwalas lagay ng panahon dyan. Kumusta naman ang mga pag-alon sa mga dalampasigan ng bansa? Well, yung gale warning ng Pag-asa, malaking lugar ng ating baybayin ng ating bansa, particular dito sa may seaboards ng Northern Luzon, ay mataas ang mga pag-alon dyan, and eastern seaboards ng Luzon hanggang, Northern and Central Luzon, maging yung seaboards ng Southern Luzon at itong area, itong Sulusi sa may western na Visayas, mataas ang mga pag-alon hanggang dito sa may eastern section o eastern seaboard ng Mindanao. 4.5 meters ang ina-expect ng Pag-asa na taas ng mga pag-alon, kaya delikado po na pumulaot, lalo na yung mga kasambahay nating merong maliit na sakyang pangisda at sakyang pandagat. Sige Ray, ibigay mo na ang magiging lagay ng panahon sa maghapon. Narito po ang magilagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung tail end of the cold front, tsaka po yung amihan nga po ay nakakapekto sa ating bansa. Sa forecast po ng Pag-asa, yung area po ng Cagayan Valley, kasama na po ang Cordillera at lalawigan ng Aurora, makakaranas po ng mahinang mga pag-ulan. May mga pag-ambon din po sa Metro Manila at nalabing bahagi naman ng Luzon. Ang temperatura sa Science Garden sa Quezon City ngayong araw, maaari pong umabot sa 30 degrees Celsius, kayo din sa Puerto Princesa. Pero dyan sa may area po ng Tagaytay, 20 to 28, and Baguio is 30 to 22 degrees Celsius. Makulimlim pa rin po lagay ng panahon sa may area ng Visayas with light to moderate rates dahil nga po sa epekto ng tail end of a cold front. Ang Iloilo City at Metro Cebu, maaari pong umabot naman sa 28 degrees Celsius ang temperature, 27 sa may area po ng Tacloban City. Ang Mindanao po, particular yung Caraga region, na makakaranas po dyan ng mga pag-ulan na posibleng magdulot pa rin ng mga pagbaha at landslide. Mas malaking bahagi naman ng Mindanao ay maaari pong makakaranas ng hanggang sa katamtamang mga pag-ulan. Sa Cagayan de Oro City, maaari pong umabot sa 29 degrees Celsius ang maximum temperature. Metro Davao 32 and 31 sa may area po ng Zamboanga City. Samantala, ang atin pong sunrise, 6:25 a.m. at ang pong sunset, 5:47 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po tumaraw, huwag natin kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumalang. Balik po sa inyo. Agyamanak, Ray Pelayo. Hindi pa rin natatagpuan ang mga nawawalang tripulante ng nasunog at lumubog na cargo vessel sa bahagi ng Bataan. 5 ang nakaligtas sa insidente habang isa naman ang naiulat na nasawi. Narito ang hataw na balita ni Joshua Antonio. Ipagpapatuloy ng Philippine Coast Guard ang paghanap sa mga nawawalang tripulante ng lumubog na MV Virginia 1 sa oras na gumanda ang lagay ng panahon.
Ang naturang cargo vessel ay nasunog bago ito lumubog kahapon sa karagatan malapit sa Mariveles, Bataan at Corregidor Island. Agad naman nagsagawa ng search and rescue operation ng PCG unit sa Lamao, Bataan sa 4 na nawawala. Ngunit dahil sa masyadong malakas ang daloy ng tubig ay pansamantalang itinigil ng Coast Guard ang operasyon. Tiniyak naman ng PCG na gagawin ang lahat upang makita ang mga nawawalang tripulante. Higher headquarters natin, district natin ng dalawang search and rescue vessel para tumulong sa atin para ma-rescue natin yung mga nawawala nating mga kababayan. Sa 10 sakay ng cargo vessel, 5 naman ang nakaligtas kabilang na ang kapitan ng barko na si Ronald Garcia, 54 na taong gulang. Tinulungan ng mga ito ng mga mangisda na malapit sa lugar. Isa naman ang naiulat na nasawi na kinilalang si Sunny Ruado, 50 anyos. Ayon sa mga survivor, nakita nila ito nakasamang lumubog ng barko. Samantala, dinala naman sa ospital sa Bataan ng mga nakaligtas at isa sa ilalim sa stress debriefing ng PCG. Tayo is inaano natin, pinapamedical natin para malaman natin kung ano yung medical conditions ng mga na-rescue natin. Samantala, patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi na sunog at dahilan ng paglubog nito. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Bataan. Samantala, alamin na po natin ang iba pang balita sa iba't pang panig ng bansa gikan Davao City. Ihatid po sa atin ni Victor Cosare ang mga balitang Prom D. Yes, Victor, good morning. Maayong buntag June, maayong buntag kang Kuya Daniel. Ani ang detalye sa atong mga balitang Prom D. Sa Laguna, patay ang driver sa usa ka motor human matumba ang sakyanan ug maligsan ang biktima sa usa ka depasahero nga bus. Gilayon miikyas ang driver sa bus human mahitabo ang aksidente. Ani ang report ni Sherwin Kulubong. Nakuna ng CCTV camera ang nangyaring aksidente sa National Highway ng Barangay Landayan, San Pedro, Laguna kahapon. Sa kuha ng CCTV ng Escudero Funeral Home, makikita ang parating na pampasaherong Green Star bus at ang humaharurot na motorsiklo na biglang natumba at nagulungan pa ng bus. Dead on the spot ang biktima na kinilalang si Ramel Joyner Mendones, 46 na taong gulang, matapos magtamo ng matinding injury sa ulo. Ayon sa mga nakakita sa pangyayari, bigla umanong nagpreno ang driver ng motorsiklo nang mapansin ang nakaparadang sasakyan sa kanyang unahan. Medyo sigsag na siya. Nang nakita niya yung sasakyan, siguro ginawa niya, tinuwad niya yung motor niya. Saktong pagbagsak niya, dumating yung bus. Doon na po siya nadaanan ng dalawang gulong mula sa unahan hanggang sa ulihan. Sa mga driver, lalo na sa mga nagmumotor-siklo, gumagamit ng motorsiklo ay lagi silang mag-ingat, magsusuot ng helmet at huwag masyadong sisingit sa mga alanganing lugar. Pinaghahanap na ngayon ng mga otoridad ang driver ng bus na kinilalang si Jose Sarandin na tumakas matapos ang insidente. Nakalagak na ngayon sa Miraculous Funeral Parlor ang biktima kung saan ito nagtatrabaho. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Laguna. Nga consultative meeting sa Davao City Council ang mga nagtag-iya og poultry og piggery farm sa Dakbayan sa tinguha nga masulbad ang fly infestation problem sa pipila ka mga barangay. Ani ang report? Bag-o mahuman ang tuig 2016, duha ka poultry farm sa Davao City ang gipasirado sa lokal nga kagamhanan tungod kay dili husto ang pagpadagan ug hugaw ang ilang pasilidad. Sumala pa kang Dr. Josephine Villafuerte, ang City Health Officer sa Dakbayan, pila ka higayon nila gipasidan-an ang tag-iya sa maong mga poultry farm apan wala sila'y aksyon nga gihimo aron kini masulbad. Naablihan pag-utro ang problema sa mga piggery ug poultry farm tungod sa fly infestation o ang pagdagsa sa panon sa mga langaw sa 14 ka mga barangay sa Dakbayan sa higayon nga i-harvest na sa mga poultry owners ang ilang mga manok. Niadtong Lunes, gitigom sa lokal nga kagamhanan ang mga farm owners aron mapangitaan og kasulbaran ang maong problema.
only means na parang ma-maintain talaga natin na ma-prevent yung flies. Linis lang talaga ng linis. Prevent natin yung mga basa na area. Prevent natin mabasa, especially ang mga manure. Kasi ito yung mga breeding places mostly ng mga langaw. Apan matud pa sa ubang mga farm owners, aduna na sila'y gibuhat nga mga lakang aron dili manimaho ang ilang lugar. Ang sa amin kasi is ginalagyan namin ng parang net ng yung sa baba ng chicken dung para makatch yung net, yung mga chicken dung para mag-air dry siya. Kasi once tuyo yung chicken dung, halos walang fly at saka amoy. 6 slots nilalagyan ng apog kasi yung apog alam na parang ma-absorb ng moisture kaya nagda-dry tapos nalilesen yung odor. Tapos yung apog inahaluan namin ng larvicide para mamatay yung mga itlog tsaka larva ng langaw. Tinguha sa city government nga masulbad ang fly infestation problem aron malikayan ang pagkalat sa sakit ug dili usab kini maayo sa nagakalambok nga turismo sa dakbayan. So please comply with the good agricultural practices, farm management practices, and so we stop having the problems on flies and other problems arising. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Sa laing balita, nagkalain-laing kulor og madanag nga mga suga ang iparada sa mga estudyante sa San Fernando City, La Union. Ani ang report ni Toto Fabros. Ginasot nga agbuybuya tinaguray tapno maimatangan ti parade of lights nga naaramid ti San Fernando City, La Union. Uray ti overpass ti syudad ket napnoy ti tao nga kayat nga makakita ti agkakapintas nga buya kadagiti nagduduma nga maris ken sumilsilap nga silsilaw. 2,000 nga estudyante ti nakisalip ti street dancing. Tunggal may sa kadagitoy malaksit kadagiti awawit da ket napalikmutan pa ti silsilaw ti nagduduma nga kulay ti kawkawisda. This is our first time na gaganapin ito. In the past years, meron kaming mga street dancing. Pero ngayong taon na ito, trinay naman namin yung Parade of Lights. Exciting at saka enjoy. At saka talagang maganda. Ti Parade of Lights ket kaunaan nga naramid itanga kanito ti syudad kaspaset ti may 50 ken 3 nga founding anniversary ti St. Louis College ti San Fernando, La Union. Toto Pabros, UNTV Damag ken Salakan, La Union. O gana ang kinatibukan sa itong mga balitang Promdi karong buntag. Gikan diriya sa Davao City, balik niya sa inyo ha, June. Daghang salamat, Victor Cosare. At para naman po sa mga balita sa labas ng bansa, kasama natin si Monica Veralio live sa Marikina City. Go ahead, Monica. Thank you, June. And for news abroad. Gambian President Yahya Jammeh declares a state of emergency 1 day before official mandate ends. This after he refused to hand power to opposition leader Adama Barrow, who won an election on December 1. The precise terms of the state of emergency and its implications for Thursday's inauguration of the president-elect are not immediately known. Earlier on Tuesday, Gambia's Ministers of Finance, Foreign Affairs, Trade and the Environment had resigned from Jammeh's government. Regional forces are prepared to oust the veteran leader unless he steps down by Thursday. Jammeh, who has been in power since the 1994 coup, became isolated at home and abroad after he refused to accept his defeat to Barrow. Voluntary evacuees from Fukushima Prefecture have no choice but to return as the local government imposes cut in housing assistance. Ryuji Sasaki reports. 郡山市のオフィシャルの方々はマグニチュード9の地震や日本の海岸で起きた津波が原因で最悪な原発危機の6年後では福島市における放射能量について現在は安全であると述べました。時の経過、長年の雨、そして汚染された地域を対象する動力の助けによってその解消に貢献しました。松本典子様は自分の意思で福島県から避難した2万7000人の一人であり、故郷に戻ろうとしていますが、放射能のせいでまだ不安全であると思っているのです。福
福島県庁は3月31日から強制避難地域ではないところから自由意思で避難した方々への住宅扶助の引き下げを準備しているので、彼女は強制的に戻らなければならないのです。彼女の主人はレストランで働いているため福島に残っております。彼は彼女を月に1回しか訪問することができなく、交通費は9万円の住宅扶助に大きく依存している家計に財政負担を加わるからです。原発事故がなかったら、私はこの神奈川に避難することはなかったと思っています。私たちのような自主的避難者、やはり被爆を避けるためにとにかく当時右往左往して避難をしたこの自主的避難者は勝手に避難をしたということで周りからは判断されています。福島県庁の代弁者によりますと、2016年10月26日の時点で強制避難地域ではないところから自由意思で避難した601人はまだ仮設住宅に住んでいると述べています。リュウジ・ササキ、UNTV ニュース&レスキュー日本。In other news, heavy rains continue to lash the Argentine province of Santa Fe as authorities evacuated 500 people from their homes, with another 2,000 leaving by themselves. Between 60 and 80 cm of rain fell throughout the course of 4 weekends. Regional Production Minister Luis Contigiano says this amount would be usual for the course of 1 year. The most affected regions are the north of the province of Buenos Aires, the central and southern provinces of Santa Fe, and the southeast of the province of Cordoba, which make up the agricultural region of Argentina. And those are the news abroad. Back to you, Ju. Thank you, Monica Verralio. Naging matagumpay ang unang bahagi ng eye treatment procedure sa 4-year-old na si Maymay. Naoperahan ang bata matapos ang 2 taong paghihintay sa tulong ng programang Serbisyong Kasambahay at Fatima University Medical Center. Narito ang hataw na balita ni Leslie Bowen. Agosto noong nakaraang taon, nang lumapit sa programang Serbisyong Kasambahay ang mag-inang Rose at Rian May Abaygar mula sa Bagong Silang, Caloocan City. Nabahala si Nanay Rose nang unti-unting lumalaki at lumuluwa ang kaliwang mata ng kanyang anak. Ayon sa kanya, naaksidente habang nakikipaglaro sa kapatid si Maymay na ngayon ay 4 na taong gulang na. Po yung anak ko, operahan po sa mata. Na ng hanger, natusok po nung 2 years old po lang po siya. Tinulungan naman ng programa ang mag-ina at inilapit sa isa sa ating mga partner in public service, ang Fatima University Medical Center. Mas ma-assess po natin siguro ito kung makakapunta sa inyo at kung ano po ang pwede natin magawa ay matulungan natin itong bata. Sige po, wala akong problema. Ipadala niyo lang po at kami na bahala mag-assess. At nito lamang nakaraang linggo, sumailalim na si Maymay sa unang bahagi ng treatment procedure, ang eye enucleation o eye removal surgery. Lumalaki na siya and then hindi na nakokontrol yung laki, hindi na yung kamukha ng kabilang mata, and then at the same time, pag sumasakit siya. Yes. Pag sumasakit, then it becomes a discomfort to the patient. So, ang indication nun, tatanggalin na lang. Pwede siyang pumutok, intractable pain, masakit araw-araw, and then at the same time, pag pumutok siya, pwedeng mahawas yung kabila. Naging matagumpay naman ang operasyon na tumagal ng halos 2 oras. Lubos ang tuwa at pasasalamat ng ina ni Maymay sa tulong na natanggap mula sa UNTV at FUMC dahil matapos ang 2 taong paghihintay ay naoperahan na sa wakas ang anak. Papasalamat po ako, salamat po sa Diyos sa tulong ng UNTV sa Serbisyong Kasambahay, sa Doctors on TV, tsaka sa Fatima University Medical Center. Salamat po. Leslie Bowen para sa Serbisyong Kasambahay. Dumako naman tayo sa ating balitang sports at entertainment kasama si Rina Villamor Camara live mula sa Baguio City.
go ahead. Para sa ating... Hi Angel! Para sa ating sports update, matapos matalo sa defending champion AFP Cavaliers, sisikapin naman ngayon ng Judiciary Magic na manalo sa darating na laban ngayong linggo upang makapasok sa semi-final round ng UNTV Cup Season 5. Narito ang hatong na balita ni Bernard Dadis. Many violent hands. Nice drive by Cavs! Hangad ng two-time champion Judiciary Magic na makuhang isa sa automatic slot ng semifinals ng UNTV Cup Season 5. Kaya naman sa darating na linggo, nangako ang Judiciary na pipilitin nilang makuha ang mahalagang panalo kontra MMDA Black Wolves na gaganapin sa Pasig City Sports Center alas 2 ng hapon. Kailangan namin dobling paghahanda kasi hindi kami na pwedeng matalo doon sa MMDA. Kasi pag natalo kami, baka malaglag kami dun sa semifinals na hinahangad namin. So kailangan kami, must win kami sa MMDA. So talagang dodoblein namin yung kayod para manalo kami doon. Aminado ang Judiciary na kinapo sila sa kanilang sagupaan ng AFP Cavaliers noong nakaraang linggo. Bagamat noong first half ay kontrolado nila ang ball game. Tinalo ng Cavaliers ang Magic sa score na 80-72. Mag-iinsayo kami ulit ng kasi galing nga sa bakasyon, medyo nagkaroon ng lapses eh. So this coming Sunday sa MMDA siguro todo preparasyon to, tsaka talagang gagawin namin lahat para makapasok kami doon sa semifinals. Sa ngayon ay nasa ikalawang pwesto ang Judiciary na may 7 panalo at 2 talo, kaagapay ng PNP Responders. Habang ang MMDA Black Wolves naman ay nasa ilalim na pwesto, kaagapay ng NHA Builders na may 4-5 win-loss record. Ang makakakuha ng una at ikalawang pwesto sa ranking sa pagtatapos ng second round eliminations ngayong buwan ay otomatikong papasok sa semifinals, habang ang ikatlo hanggang ika-6 na pwesto ay maglalaban naman sa quarterfinals at ang ikapito at ikawalong pwesto ay magpapaalam na sa liga. Bernard Dadis para sa UNTV Cup Season 5. This coming Sunday naman ang ating mga games ay magaganap sa Pasig City Sports Center. 2 game lamang tayo kung saan ang ating first game ay pasisimulan dyan ng Judiciary Magic kontra sa MMDA Black Wolves. Second game naman natin ang BOC Transformers kontra naman sa AFP Cavaliers. Ipinamalas ng mga kandidata ng 65th Miss Universe Pageant ang kanilang husay sa pagrampa sa swimsuit presentation sa Cebu kahapon. Narito ang hataw na balita ni Gladys Toabi. Hindi naging hadlang ang masamang panahon upang matagumpay na maidaos ang pinakahihintay na Miss Universe 2016 swimwear presentation dito sa J Park Island Resort and Water Park sa Lapu-Lapu City, Cebu. Mainit na sinalubong ng mga Cebuano ang mga nagagandahang kandidata ng 65th Miss Universe Beauty Pageant. At upang matiyak na hindi maaabala ng sama ng panahon, sa loob ng Triton Ballroom ng hotel isinagawa ang pinaghandaang swimwear presentation. Kapansin-pansin naman ang hiyawan ng sina Miss China at Miss Colombia na ang rumampa. At syempre, malakas na hiyawan rin ang salubong ng mga manunood nang ang pambato na ng Pilipinas na si Maxine Medina na ang rumampa sa entablado. Natapilok man si Miss Vietnam, tuloy pa rin ito sa pagrampa at nagawa pang ngumiti at mistulang humingi ng paumanhin. Proud naman si Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach sa mainit na pagtanggap ng mga kababayan sa mga banyagang bisita. Napakasaya ko. Dahil totoo naman, hindi mo mararamdaman yung lungkot na ipapas ko na yung crown. Hindi ko nararamdaman dahil dito gaganapin ang Miss Universe. Sobrang saya ko. And of course, dito sa Cebu, very special to my heart kasi... Samantala, maliban sa swimwear presentation, nagkaroon din ng photoshoot ang Miss Universe 2016 candidates at store visits sa Cebu. Nanood din ang mga ito ng fashion show kung saan tampok ang mga damit na gawa ng mga local designer. Naniniwala naman ang Department of Tourism na makatutulong ng malaki ang pagiging host ng Pilipinas sa prestihiyosong Miss Universe Beauty Pageant sa lalo pang pag-unlad ng turismo sa bansa. We threw our full support to the Miss Universe and helped turn it into reality.
this dream of staging it in the Philippines because it is a great way of promoting our tourist attractions in the global level. In turn, we need the support of everyone in the tourism sector in our efforts to implement a sustainable and inclusive tourism program under the Duterte administration. I would say this is just the right place for the most anticipated segment of this beauty contest. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue, Cebu. Dito nga sa Baguio City, anytime na ay magsisidatingan na ang 28 nagagandahang kandidato ng 65th Miss Universe. Nakita nga natin sa listahan, nakasama dyan sina Miss Australia, Miss Guam, Miss Italy, Miss France at Miss Puerto Rico. Nasasamahan din ng reigning Miss Universe na si Miss Pia Wurtzbach. At pinag-usapan nga rin sa Cebu itong si Miss Vietnam kung saan natipilok pero nakabawi din siya, at ang kasuotan ni Miss Great Britain na galing sa isang Filipino designer na si Leo Almodal. At si Miss Canada medyo naging trending yung kanyang Instagram post dahil nga sinabi niya na dito na may nagka-criticize sa kanya na medyo tumaba daw siya, pero sabi niya nga mas confident daw siya dun sa kanyang katawan ngayon. At yan muna ang latest sa ating sports at entertainment. Rina, madagdag ko lang sa aking katanungan, sino-sino ba o alam mo na kung sino ang magiging posibleng hurado sa finals night ng Miss Universe 2016? Alam mo, Angel, nakausap natin si Paula Shugart nung isang linggo sa NAIA. No? Sinabi niya nga sa atin na suspense pa daw yung mga judges niya, pero nagbigay siya sa atin ng hint na isa daw sa mga judges niya dito ay former Miss Universe na mahal ang Pilipinas. So medyo ang natutunogan natin dito ay si Miss Dayanara Torres. Ah, talaga? Or pwede rin ang ating kasamang si Miss Gloria Diaz. Oo, pero sabi niya pa from the international daw, hindi daw sa Pilipinas. Kasi magiging bias daw kung ang mga judges natin ay Pinoy. Manggagaling dito. Yes. Angela, hindi mawawala ang newscast ni Rina pag walang trivia. Oo, may trivia ba siya? Abangan natin. Oo, kung kailan nagsimula ang Miss Universe. Yes. Sige, go ahead. 1952 nang magsimula ang Miss Universe. Tapos sa California, unang nagkaroon ng beauty pageant na ito. Alam mo ba kung sino ang first contestant ng Philippines? Hindi pa buhay nun eh. Hindi ka mabuhay nun. 1952, si Teresita Sanchez. Teresita Sanchez. At alam nyo ba, tatlong bansa, may karagdagan pa ako. Tatlong bansa lamang yung hindi pa nakakapag-miss ng Miss U pageants natin. At yung mga bansang Canada, France, at saka Germany. Kahit mag-World War II, tuloy-tuloy yung pagsabak nila dun sa kompetisyon na yun. Talaga naman. Okay. Doon sa European countries, malamig-lamig. Kaya mahirap pagka doon Miss Universe pageant, di sila makaka-swimwear competition. Oo. Baka naman may summer doon. Pwede. Hindi tatapat na sa summer, di ba? Wala mo na, Angelo, binibigo mo kaagad yung Canada, France at ano ba yun? Germany. Pero abangan natin, ano pa depende ba rin kasi sa ano yan eh. Hindi, tatanong ko lang kung ano pa yung mga activities na aabangan nating mga kasangbahay after dyan sa Baguio. Batangas na, no? Meron silang Davao siya Batangas. Yung iba mga candidates natin ay pupunta sa Davao, yung iba naman ay pupunta sa Batangas. Tapos sa Monday, meron silang Malacanang, courtesy call kay Pangulong Rodrigo Duterte at yung kanilang National Auction Night. Kasi ang bawat kandidata natin ay nagdala ng regalo sa Pilipinas. Yung mga regalong dinala nila, i-auction nila yon. Tapos mamimili ng isang beneficiary ang Miss U organization na pagbibigyan nila ng mga nakolekto nilang funds. Okay. Good cause din. Meron pa tanong, Angela? Iniinggit niyo naman ako dito sa lamig dyan eh. Ilang degrees ba dyan? Anong temperature dyan sa... 14. 14. Mas bumaba. Kesa kahapon kasi sabi niya it was just 16. Sarap. Sige, basta wag kayong, wag niyong kalimutan na magdala ng pasalubong dito sa amin. Siya nang bahala. At habang pa ba nakakalimot daw yun, Angela? Yeah, thank you, Angela. Alright, thank you din sa inyo dyan, Rina and June. Para naman sa iba pang humahataw na balita, bumisita lamang sa aming website, ang untvweb.com. At yan po ang hataw na balita ngayong araw po ng Miyerkules, January 18, 2017. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Rason, ako po si Jun Suriao. At ako naman si Rina Villamor Camara. At ako si Angela Lagunsad.
Susunod na po ang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Rason. Live pa rin po dito yan sa Baguio. Bye, Angela!